there is an objection to my ruling, to the chair's ruling holding Apollo Quiboloy in contempt. So I recognize Senator Robin Hood. Pagpaumanhin niyo po ninyo, akin po tinututulan ang naging pasya na ma-contempt si Pastor Quiboloy. With all due respect, ma'am. Well noted po ng chair ang objection ni Sen. Robin sa ruling ng chair holding Pastor Quiboloy in contempt. Gusto ko lamang pong malaman ng mga panauhin natin at ng mga sumusubaybay po sa mga ganap na ito. Ang akin pong mga kadahilanan para humingi ng ng pagpapakumbaba at ang karapatan pag-object, ang hindi pagsang-ayon. Napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong ginagalang, sinasaladuhan at palagi ang nagpupugay sa kanyang mga ipinaglalaban. Ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo, mahal na ginang tagapangulo, sa pagtanggap po ng aking objection. Maraming salamat po. There is an objection to my ruling, to the chair's ruling holding Apollo Quiboloy in contempt. So I recognize Senator Robin Hood. Sen. Robin. Maraming salamat po, ginang tagapangulo. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ating ginang na tagapangulo. Pagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya na ma-contempt si Pastor Quiboloy. With all due respect, ma'am. Well noted po ng chair ang objection ni Sen. Robin sa ruling ng chair holding Pastor Quiboloy in contempt. Meron naman po tayong gabay mula sa ating rules, section 18. Ito po yung rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. So yung section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within 7 days. So, well noted. Shukran, Sen. Robin. Maraming salamat po, ginang tagapangulo. At gusto ko lamang pong malaman ng mga panauhin natin at ng mga sumusubaybay po sa mga ganap na ito. Ang akin pong mga kadahilanan para humingi ng ng pagpapakumbaba at ang karapatan ng pag-object, ang hindi pagsang-ayon. Napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong ginagalang, sinasaladuhan at palagi ang nagpupugay sa kanyang mga ipinaglalaban. Ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo, mahal na ginang tagapangulo, sa pagtanggap po ng aking objection. Maraming salamat po. At sa 7 araw po. May 7 araw po ang majority Ilan of the po? members of the committee Majority. Opo, na gawing formal itong pag-object sa ruling ng chair holding Pastor Quiboloy in contempt. Pag sinabi po ba, ginang tagapangulo, ito po ba yung membro natin? Apo, sila. Tama po, Sen. Robin. Ito po yung majority of the members of the Opo. Committee on Women. Yun lang pong members lang po, no? Malinaw po, no? Hindi po kasama yung mga leaders. 7. Bali 6 pa po. Ang nakalagay po sa Section 18, contempt, ay a majority of all the members of the committee. Opo. Okay po. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po. Afwan, Sen. Robin. So, Ms. Reynita,
Na online pa po kayo? Yes po. Okay, salamat Miss Renita at sa paghintay din po ninyo sa amin. So, pagpatuloy ko lamang po yung mga tanong ko sa inyo batay sa inyong video testimony Opo. nung una. Yung yung tanong ko po tungkol sa mga kapwa OFW nyo na hindi nakakaramit sa pamilya nila dahil kinukuha ni Kibuloy, ah, yung mga epekto nito sa mga pamilya, pati po sa mga pamilya na hindi naman miyembro ng KOJC, tama po ba yon? Opo, yun pong pag nag-worker ka po, tapos yung family mo is non-member, it really reflects niya yung relationship talaga ay nasisira po. Kasi yung inaasahan na nagtatrabaho dito, na Ni Miss dapat Renita yun. magpadala, Mm-mm. yun po, eh hindi na po nakakapagpadala. So, mangyari po, hindi nagkakaroon po ng diferensya yung mga relationships between the family. Mm. But to us, parang hindi namin po yun inaano na it's a big deal kasi spiritually, yun ang turo sa amin ni Pastor na your real family is not your biological, it's your kingdom family that you really have to focus on kasi later on, you will be rewarded as a faithful daughter of the Father. So, yun po yung nagiging sinasabuhay namin because I really believe every words of Pastor. Opo. Until then, And, nagising kami. opo. And then sabi nyo rin po sa testimony ninyo, ang modus nila ay naghahanap sila ng mga fake employer. Para kunyari ay employed yung mga miyembro ng KOJC sa mga fake pala na employer na yon. Sa pagkaalam nyo po at sinabi nyo na nga rin at sa pagkaalam ko rin, napaka-stricto sa Singapore. So, paano po nila nalulusutan yan? Ano po, ang sinasabi ko po most nalalaman ko is yung mga full-time workers. Kasi yung full-time workers po, nakatira po sila talaga sa workers' house. So for them to be stay here legally, like in one term for good for 2 years, kailangan po nilang maghanap ng to present as an employer kasi ang terms po is 2 years. So for them na makahanap niyan is mahanap sila ng mga tao na willing na gamitin yung mga name nila to stand as an employer pero sila po yung nagbabayad doon sa employer. Sila po yung nagbabayad doon sa employer kasi po gagamitin yung pangalan nila to become an employer. So legal po yung pag-i-stay nila. But then hindi po sila nakatira doon sa mga bahay ng employer. Kasi po doon po sila nakatira sa workers' house. Sama-sama po sila doon kasi they have to work every day until night time. So nangyayari lang po pag may parang aware sila na may magche-checking, may magre-raid yung mga authority, mga ganyan. They're aware into that. So parang hiwa-hiwalay sila, yung iba pupunta sa ibang member's house para hindi sila mahuhuli na sama-sama sila sa isang bahay which is illegal. Pero may ilang tao po na nakapangalan doon na legal. Ang alam ko isang tao na kunyari siya yung hired helper doon, siya yung nakatira doon sa bahay na yun. And then yung pong employer niya po na nakapangalan din po is one of the administrator po rin ng kingdom. It's really just a strategy po talaga nila na to stay here legally, to make it legal. At alam ko rin po na sa Singapore, permanent residents lang at citizens lang ang pwedeng magkaroon ng domestic workers. Tapos kung may paglabag sila sa employment laws ng Singapore, halimbawa, nalaman na nag-e-empleyo ng domestic worker pero di naman nagtatrabaho talaga sa poder nila yung domestic worker. Tulad nung dinedescribe nyo, Miss Renita, maaring makansela yung kanilang sariling permanent residency status. Opo. So, matutumbok nyo kaya yung pangalan ng mga tumatayong fake employer, pati na din yung mga nagpapatakbo ng ganitong scam? Kasi lumalabas na scam po siya.
Opo. Ang hindi ko po mailahad sa inyo, ma'am, kasi hindi ko po alam yung mga employers kasi secret po yon nila yung mga Okay. employers na binabayaran nila. Pero ang alam ko lang po na tumatayo na employer dito, kunyari, is yung pangalan po ni Lida Lizada. Siya po yung employer na tumatayo. Ang kanya pong helper, worker din po ay si Amor Rivas. Yun po yung yun po yung pagkakaalam ko na Okay. helper kunyari niya. But all of them were just workers of the Mm. kingdom. So, yun po yun. Okay. Maraming salamat, Miss Renita.